Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Sa ating mga kaaway, tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ninyo ang trumpeta. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig ng Diyos. Ngayon tayo natitipon sa banal na Eucharistia sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tinuturo ng mabuting balita ang bagay na nakalulugod sa mata ng Diyos upang lalo nating pagtibay ng pagsambang ito, ipagpupuri at pagpaparangal natin sa Kanya at pagsambang maiukol ang buhay pananagutan sa aral ng mabuting balita na siyang pinaginilayan at tunay na isinasabuhay. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang, humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba na anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis.
Noong mga araw na iyon, nang wala nang makain ang mamamayan, ang mga taga-Ehipto ay dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, "Magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin." Lumaganap ang taggutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto. Palubha ng palubha ang taggutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa. Kaya't ang mga mamamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. At lumakad ang mga anak ni Israel sa lupain ng Ehipto upang bumili ng pagkain. Laganap na ang taggutom sa buong Kanaan. Si Jose bilang gobernador ng Ehipto ang nagbibili ng pagkain sa mga tao. Kaya sa kanya pumunta ang kanyang mga kapatid. Paglapit ng mga ito, sila yumukod sa kanyang harapan. Nakilala agad ni Jose ang mga kapatid niya, ngunit hindi siya nagpahalata. 3 araw niyang ikinulong ang kanyang mga kapatid. Pagsapit ng 3 araw, sinabi ni Jose sa kanila, "Ako'y may takot sa Diyos. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay kung gagawin ninyo ito. Ang sabi ninyo'y tapat kayo, hindi ba? Kung gayon, isa lamang sa inyo ang ibibilang ko. Ang iba'y magdala ng pagkaing binili ninyo para sa inyong sambahayan. Ngunit bumalik kayo agad na dala ang bunso ninyong kapatid. Dito ko malalaman na kayo'y nagsasabi ng totoo at hindi kayo maaano." Sumang-ayon ang lahat. Pagkatapos ang wika nila sa isa't isa, "Nagbabayad na tayo ngayon ng ginawa natin sa ating kapatid. Nakikita natin ang paghihirap ng kanyang kalooban noon, ngunit hindi natin pinansin ang kanyang pagmamakaawa. Kaya tayo naman ngayon ang nasa kagipitan. Iyan na nga ba ang sinasabi ko?" Wika ni Ruben. "Nagsusumamo ako sa inyong huwag saktan ng bata, ngunit hindi kayo nakinig. Ngayon, pinagbabayad tayo sa kanyang kamatayan." Hindi nila alam na nauunawaan ni Jose ang kanilang usapan, sapagkat gumagamit pa ito ng interprete kung humaharap sa kanila. Iniwan muna sila ni Jose dahil sa hindi niya mapigil ang pag-iyak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan. Tugtugin ng alpa at awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliwang tugtog ng alpang marilag. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit, walang pagkatapos. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo ang mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panong iyon, tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Ito ang pangalan ng 12 apostol, si Simon na tinatawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, sina Felipe at Bartolome, si Tomas at si Mateo na publikano, si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simong Makabayan at si Judas Iscariote ang nagkanulo kay Jesus. Ang 12 ito'y sinugo ni Jesus at kanyang pinagbilinan. Huwag kayong pupunta sa lugar ng mga Hentil o sa alinmang bayan ng mga Samaritano. Sa halip ay hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayan ng Israel. Humayo kayo at ipangpangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Napaganda ng ating mabuting balita kung paano hinirang ni Kristo ang kanyang 12 alagad, the circle of 12 disciples of our Lord Jesus Christ. At ano ang kayang layunin ni San Mateo sa kanyang pagsulat ng mabuting balitang ito na binanggit ang kanilang mga pangalan at pagkatapos ay ipinahayag ang dahilan ng pagkakasugo sa kanila ng ating Panginoon Jesucristo at ano ang inaasahan ni Kristo na ganapin nila sa kanilang buhay bilang sila'y sinusugo upang ang lahat ay nasa ilalim ng pagpapahalaga sa pananampalataya, lalong-lalo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos at sa pagsunod sa atas ng kabutihan at kabanalan. Tuklasin natin ang mga bagay nito upang sabihin hanggang sa ngayon, iyan pa rin ang diwa at kahulugan. What is the reason for identifying the disciples by our Lord Jesus Christ na sila hinirang, na sila tinawag sa kanilang mga pangalan? Una, merong identity talaga, merong pinagkakakilanlan na napakahirap ang tao walang pinagkakakilanlan na walang identity. Walang identity na kanyang pangalan, edad, kung saan siya nakatira, sino kanyang mga magulang, saan saan bansa sila nakatira, anong pinag-aralan niya, and so on and so forth. Napakahaba ng minsan ng linya to identify the person who he is, sapagkat napakahalaga ito sa sistema ng ating buhay, pagkakaisa, buhay pananagutan, community life and living. Napakahalaga that there is such an identity where we can still prove, we can prove ourselves of our whereabouts and what to do and what not to do. Di ba napakahalaga? Ano kaya wala tayong pangalan sa isa't isa? Paano tayo magtatawagan sa isa't isa? Ano kaya wala tayong mga pangalan at apelyido? Kaya ma-identify ourselves with our families and so on and so forth. Kaya ang aking pagnilinilay sa unang bahagi nito, tinawag ni Jesus sa pamagitan ng kanyang mga pangalan sapagkat meron siyang particular na identity, pagkakakilanlan. Upang ang pagkakakilanlan nito, this the way of interacting with one another, ugnayang buhay sa isa't isa, that no man is an island, upang tayo'y bahagi ng pangkahalatang lipunan o sambayanan, sapagkat meron tayong ugnayang buhay sa isa't isa, at ito'y napakahalaga, this kind of interaction, so something that is more valuable or more interesting for us to do. Dito tayo nagpapasya kung ano dapat gamitin, nagmi-meeting halimbawa kung ano man panukala na dapat ganapin, may pagpapahalaga sa isang mga mission tulad ng mga alagad. They are going to interact with one another to the mission to be given by our Lord Jesus Christ na sinasaad sa bandang huli ng ating mabuting balita. Kapag na-identify ko ng aking identity, kapag nakita ko ng halaga that we are interacting with one another, it becomes
a community life and living. Nagiging isang sambayanan na nagkakaisa ng puso't kalooban, nagkakaroon ng pagmamahalan, pagkakaunawaan, pinaninindigan ang matuwid na pamumuhay at anong pamang panukala, sapagkat nakikita ng sambayanan kung ano mabuting buhay pagpapala sa ilalim ng Diyos, kung ano matuwid na pamumuhay, kung ano ang dapat na isalang-alang sa tuwina, lalong-lalo na sa mga suliraning dumarating sa lipunan o sa sambayanan. Napakarami pang kahulugan ng pagtawag sa atin bilang tayo ay mga kasunod o sumusunod sa ating Panginoong Kristo, mga alagad ng ating Panginoong Kristo. Meron tayong pangalan, kaya tayo naging alagad ng ating buhay pananampalataya. Alagad tayo ng ating Panginoong Kristo, tulad ng pagtawag sa atin sa itong sakramento ng binyag at kumpil, ang siyang nagiging daan upang sabihin, I was called by my name of God, upang may kahulugan itong aking buhay na ito'y pagpapala ng Diyos para manatili kami nagkakaisa sa mga bagay na matuwid at bagay na dapat nating ganapin sa buhay na ito. Nabubuhay kami sa isang pamilya, sa isang sambayanan, lalong-lalo ng sambayanang nasa ilalim ng pagpapala ng poong may kapal. Yan ang unang bahagi ng ating mabuting balita. Upang sabihin, ano pa ang sasabi ng ating Panginoong Kristo sa kanyang paghirang, sa kanyang pagkakalanlan ng mga alagad, upang sabihin ang mga alagad ni Kristo ngayon ay isusugo, ipahahayag nila ang mabuting balita ng kaligtasan. May mga partikular na binabanggit ng ating mabuting balita upang sabihin ng ating Panginoong Kristo the do's and don'ts of the way of life the disciples should attend to. Kaya sasabihin na ating Panginoong Kristo, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hentil o sa limang bayan na ng bayan ng mga Samaritano. Sa halip, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambayanan. Sapat ito rin ay pinapahayag ni Kristo palagian sa kanyang pagpapahayag ng mabuting balita, sa kanyang turo at gawa, sapagkat mayroong kahulugan nito sa magitan ng repentance and forgiveness. Pagbabalik loob ng tao upang ang kapatawaran na nagagaling sa Diyos ay ipahayag at upang ang mga bagay nito ay maging kalakaran na ng mga tao. Upang sabihin, tinatanggap po ang aking kahinaan, ang aking kasamaan at kasalanan sa buhay. Humihingi ng kapatawaran at tulungan ako ng Diyos sa maraming pagpapanibago ng buhay. Kaya ang binabandera ng ating Panginoong Kristo, repentance and forgiveness noon bilang pagbabalik loob ng tao, sapagkat alam ni Kristo na mahina ang tao, maraming pagkakasalang managagawa, pero ang napakahalaga ay hindi ibulid ang tao sa maraming kapahamakang dulot ng pagkakasala, kundi hanguin ang mga tao upang mapasa kanya ang paghahari ng Diyos. Kaya binanggit din sa ating mabuting balita upang ang mabuting balita ay maipangaral sapagkat malapit na ang paghahari ng Diyos sa ganitong mga bagay. Kaya ibig sabihin, may tungkulin tayo bilang tayo mga alagad sa sakramento ng binyag at kumpil. Isinugo tayo ng Diyos upang ipalaganap ang aral ng mabuting balita at maging daan ng kapatawaran at paghingi ng kapatawaran sa Diyos at pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Yan ang pahayag ng ating pagkakaisa sa ganitong ipinapahayag na ating Panginoon na noong pa man hanggang sa kasalukuyan may bisa at kahulugan. Nawa sa pagdiriwang ng misang ito'y mamula tayo, una, puspos ang pagmamahal ng Diyos. Naibig niya na tayo'y magbalik loob sa Kanya kung sakali mang tayo'y naiipit sa anong pamang pagkakasala at mga pagkukulang nating mga nagawa.
Ikalawa, sa pagdiriwang ito, lalo nating bibigyan ng halaga ang kahulugan ng dakila nating pagsamba sa Diyos, pagpupuri at tuloy ang pasasalamat sapagkat kumukuha tayo ng kalakasan sa Diyos upang mabuhay tayo sa balat ng lupang punong-puno din ng hirap at pasakit, kalumbayan at pangungulila mga kapanalig. Kaya katulong natin ng Diyos sa ginhawa ng ating buhay upang ang banal na misa ay magmulat sa atin na hari ng Diyos. Hindi siya nagpapabaya, palagi siyang tumutulong, umaagapay, pumapatnubay, nagpapatawad. Yan ang Diyos na ating sinasamba sa oras ng pagdiriwang ng banal na misa. At ikatlo, ang pagsubaybay ng Diyos para sa ating kaligtasan ay gayon na lamang upang tanggapin natin ang ganitong katotohanan. At tuloy ang ating pasasalamat. Papasalamat tayo sa misang ito sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya para sa atin. Oo nga't ang lakas ng ating pananampalataya nakaugnay sa ating pananampalatayang tinataglay na nariyan ang pananahan ng Diyos sa kanyang pagkalinga. Naway ang lahat ng bagay na sa ilalim ng kanyang mapagpalang pag-aaruga. Sa kabuuan na ating mabuting balita at sa pagdiriwang ng banal na misang ito, napalaki ng hamon. Di ba? Ano ang hamon nito? Walang iba kundi ang pagtanggap natin sa Diyos, pagpapahalaga natin sa matuwid na pamumuhay, pagsasalang-alang natin sa atas ng kabutihan at kabanalan. Nawa ang mga bagay nito at marami pang iba ang magbigay din sa atin ng ating identity that we are all children of God today, forever and ever. Amen. Halina mga panalig at tutulog tayo sa Diyos upang natin pagtibayin ang pananampalataya na tayo di tinatawag palagian upang makiisa sa pagpapalaganap ng mabuting balita at sa maraming pagpapanibago ng buhay bilang tayo bahagi ng ating sambayanan. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaw mga tinawag sa simbahan upang mamuno sa sambayanan ng Diyos, naway maging matapang sa pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Jesucristo saan mang bahagi ng daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naghahangad na makita ang Diyos, naway makatagpo ng kaliwanagan, ng diwa at makatugon ng buong puso sa paanyaya ng Diyos na makapiling siya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataan, naway makilala ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway makatanggap ng kasiyahan at kalakasan mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga mahal na yumao, naway mamahinga sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan. Heto ngayon tatas natin ating sarili. Tinawag tayo ng Diyos sa ating mga pangalan. Pinagkalooban tayo ng lahat ng mapagpala niyang pag-aaruga. Sinusubaybayan niya tayo at binibigyan ng buhay sa likod na marami nating pagkukulang at pagkakasala sa buhay na pananampalatayang tinatamasa. Kaya madigin mo nawa itong aming mapagdulog, ibig namin makamit sa buhay na ito bilang iyong patuloy na pagpapala para sa aming lahat. Ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay
aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito'y maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangangasiwa sa sang sinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob niya ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pangamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Santo Papa, si Elias na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian.
Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Meron tayong pinagkaisang pagkakakilanlan bilang tayong mga anak ng Diyos, kapatid ni Kristo, at bahagi na ating sambayan ng Kristiyanong pamumuhay bilang pinagpapala magpakailanman. Ating ay awitin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoon Kristo ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapepen araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan na dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoon Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama, siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapalad na matinatawag sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na ina ng laging saklolo, buhat sa krus, ibinigay ka sa amin ni Jesus upang maging ina namin. Ikaw ang pinakamabait, pinakamasintahin sa lahat ng mga ina. Buong giliw mong tunghayan kaming iyong mga anak na ngayon ay humihingi ng iyong tulong sa lahat ng aming pangangailangan, lalong-lalo na ang biyayang ito. Buong tiwala naming isinasalalay ang aming sarili sa iyong pagkalinga at lubos na umaasa sa iyong mapagmalasakit na panalangin. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kami iyong pinapakinabang, ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Susunod po natin ang pagtatanghal sa kabarbanan ng sakramento sa altar at sa ating pong panalangin kalakipang ating banal pagpatatanod, at sa bandang huli ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain. Salutaris Hostia, Eceli Pandis Hostia, Elabremur Hostilia, Darabur per auxilium, Unitri noce Domino, sit sempiterna gloria, Vitam sic et termino, nobis non et in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na sa kanila'y sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, panalangin natin ang mananghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang manakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami itulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay na kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay
kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang manatatakot at nalulumbay at ang mamimatitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang manasabingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kagandahang kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat ritui preste fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus non virtus coque siret benedictio procidenti abut roque comparsit laudatio. Amen. Panem de cielo, prestatis diei,
Omne delectamentum in sea bentem. Oremus. Deus in nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribue quesimus, et annos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, o redemptiones tuae fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang Kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacrament most holy, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre
Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.